Ako kasi mga kababayan, habang dumating po sa akin itong picture na to ay natatawa po ako talaga. Kasi nga kanina nung tinignan ko po, umiiyak ba talaga to si Bato? Ayan kasi oh, ayan. Oh, umiiyak siya. Tapos eto, parang nagdasal siya. Tapos ayan, oh, kapangit no, kapangit ni Bato umiyak. Oo, iyak na yan ha, iyak na kay Bato yan. Ayan o, ito po yung ginawa niya, nagmakaawa po siya. Ang sakit ng ngipin ko. Nagmakaawa po siya mga kababayan. Maawa po kayo kay Bato. Sabi ni Bato, maawa ka PBBM, wag mo akong ipadala sa dahig. Sabi niya, ay, PBBM. Ang pangit. So ito na nga mga kababayan, ha. Yung ating unang pag-uusapan mga kababayan ay patungkol nga dito no sa paghingi ng humingi ng si Bato de la Rosa kay PBBM no na wag daw siyang tawag dito mga kababayan ipadala sa dahig, ayaw daw niya magpakulong sa dahig. Ayan mga kababayan, ito po yung kakadating lang po kasi mga kababayan ng booklet ng Nissan. Ayan, may Nissan Navara po tayo. No, maraming salamat mga kababayan. So ito po mga kababayan, pakinggan nyo po yung paghingi ni Bato de la Rosa kay PBBM no ng tulong, no, nagmakaawa or nakiusap si Bato de la Rosa mga kababayan kay PBBM na wag daw ipadala sa dahig, Netherlands. So sa madaling salita, ayaw nga niya doon kay Digong. Nanay Minda, hello po. Forever Young, hello po. Kay Mamunching, ayan, hello po. Pakinggan natin ha, mga kababayan. Sa gitna ng kumpirmasyon, wait lang nga, mga kababayan. magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nanawagan si Senador Bato de la Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang isuko sa gitna ng kumpirmasyon na inisyuhan siya ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Tila pahaging pa ni Senador de la Rosa sa Pangulo, baka mangyari din ito kay Marcos balang araw. Nako, kung ganun lang din naman, kung ganun lang din naman, hihingi ka ng tulong kay PBBM or makiusap ka na wag kang ipadala sa dahig, tapos sasabihin mo baka mangyari sa'yo. Bakit? Pumatay ba si PBBM? Nako, PBBM, huwag ka nang makinig dyan. Kung ano siyang dapat panagutan, ay payag siyang managot sa isang lokal na korte. At nakatutok live si Marisol Raman. Marisol. Mel, Emil, Vicky, wala pa rin uwian si Senador Bato de la Rosa na dito na nagpalipas sa magdamag kagabi bago siya dumalo sa Senate session kanina. Meron siyang apela kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano yon? Matapos mabigong arestuhin ng NBI kahapon dahil sa arrest warrant ng International Criminal Court. Sir, how are you? Okay ako. Kahit pa paano. Sa Senado, nagpalipas sa magdamag si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa tanggapan daw ni Senador Jingo Estrada siya nanatili kagabi. Sa gitna ng proteksyong binigay sa kanya, wala raw siyang balak umalis ngayon sa Senado. Pero may apela si Bato kay Pangulong Marcos. So kung hindi ako ipadala sa... Yun lang naman. Kahit saan court dito sa Pilipinas, pareho tayong Pilipino, Mr. President. Pareho tayong Pilipino, pwede lang. Meron akong pananagutan. Panagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa Banyaga. Pero tila may pahaging si De La Rosa kay Marcos. Isipin din daw ng Pangulo na baka mangyari sa kanya ito balang araw. Nag-iisip-isip rin siya na baka darating rin ang araw na ikaw rin, sir, ay malagay sa sitwasyon ko. Malagay sa sitwasyon ni Pangulo. Forever Young, salamat po. So yun ang apila ko sa iyo, sir. Please, if may naiwan ka pang pagmamahal sa ating bansa, yun lang po ang gawin ninyo. Nako, mga kababayan, sa sinabi mo ba to, maawa na sana si PBBM sa'yo.
Kaso yung sinasabi mo na baka mangyari din kay PBBM yan balang araw, tanga, hindi pumatay si PBBM ng libo-libo. Hindi pumatay si PBBM at ever since hindi si PBBM nag-implement ng tukhang. Sabi nga ni PBBM noon, wala sa kanila. Ang kumamkam ng pera. Wala sa kanila ang may pahidugo sa tukhang. Diba? Tapos ngayon sasabihin mo, nako BBM, huwag kang maniwala dyan BBM. Oo. Nako, Diyos ko. Wag na, BBM. Ma'am Ilsa Lagin, maraming salamat po ma'am sa iyong super sticker. Thank you so much po sa palipad po at sa kay Ma'am Forever Young. Diba? Nako, wag kang maniwala dyan PBBM. Ano pa? Protektahan nyo, hindi lang ako, kundi bawat Pilipino na nasasadlak sa ganitong sitwasyon. Protektahan daw ni PBBM si Bato at ang bawat Pilipino. Bato, itong sasabihin ko sa Bato, kung ako nagtitinda ng gulay, kung ako isang crew sa fast food, kung ako isang call center, kung ako nurse, doktor, teacher, karpintero, hardinero, katulong, kaya ba namin magpa-implement ng tukhang para magaya kami sa inyo? Kaya ba to, wag mong sabihin na balang araw, matulad kami sa inyo, putang ina, kriminal kayo, hindi kami kriminal. O higit sa lahat, kami vlogger, hindi kami wala kaming kakayahan na magpa-implement ng tukhang. No? Para lang yan sa inyo na nagpa-implement ng mga ganyang panukala na wala naman sa saligang batas. Di ba? Saan kayo nakakita? Tukhang. Walang due process. Di ba? Ayusin mo yung pananalita mo ba to? Ginawa mo kaming kriminal, ginawa mong kriminal yung taong bayan, tang ina mo. Diba? Ang sasabihin mo, protektahan ni PBBM kasi balang araw, baka mangyari to sa taong bayan, mangyari to sa kay PBBM. Ni minsan hindi kami nagpapa-implement ng tukhang at wala kaming kakayahan na magpa-implement yan kasi hindi kami malaking tao, hindi kami senador, hindi kami pulis, hindi kami presidente. Ang bukod tanging makapag-implement lamang yan ay mga makapangyarihang tao sa Pilipinas. Kaming mga ordinaryong manggagawa, sabi ni Eli San Fernando, wala kaming kakayahan magpa-implement ng tukhang, tanga. Kaya hindi kami mag-benefits dyan sa batas na isinulong ni Pulong sa Kongreso na protektahan ang mga politiko na may kasong crimes against humanity. Tanga. Hindi makaka-benefit sa amin yan. Punyeta ka. Darating rin ang araw na ikaw rin, sir, ay malagay sa sitwasyon ko. Malagay sa sitwasyon ni Pangulong Duterte. So yun lang, apila ko sa iyo, sir. Bakit wala kayo sa sitwasyon si PBBM sa katulad sa sitwasyon ni Digong? Tanga! Si PBBM ni minsan hindi kayo minura, kayo yung nagmura. Si PBBM ni minsan hindi niya sinabing stupid ang God. Karma yan, Bato. Yeah. Si PBBM ni minsan wala kayong narinig na mula sa kanyang masasakit na salita. Bagkus! Kaming Pilipino mapadidies, kakamping at loyalista galing sa bunganga ng mga Duterte ang mga masasakit na salita. Ni minsan may narinig kayo kay Marcos na sinabing patayin kita. Sinabi ko sa aking killer na kapag ako namatay, patayin niya si Bongbong, si Martin, si Lisa. Wala siyang sinabi. Ni minsan narinig niyo ba sa bunganga ni BBM na sinabihan kang adik, bangag, weak leader, herpilkill test, namatay, robot na lang, nandun sa St. Luke's, sa third floor, South Wing, may narinig ba kayong ganyan? Adik ang presidente, bangag ang presidente. Ni minsan hindi nyo narinig yan sa bunganga ni PBBM. Tapos sasabihin mo, baka balang araw si PBBM, magaya kay Digong, magaya sa'yo. Putang ina ka, hindi kriminal si Marcos, kayo yung kriminal. Please, if may naiwan ka pang pagmamahal sa ating bansa, yun lang po ang Si PBBM, minahal kayo, kahit kayo mga kalaban, hindi nga kayo nakarinig ng sakit na salita mula sa kanya eh. Tapos questionin mo kung may matitira kang pagmamahal sa bansa. Putang ina mo. Diba? Putang ina mo ba to? Kayo yung walang pagmamahal sa bansa. Saan ka nakakita? Isang vice presidente, binuto ng milyon-milyong tao, tapos nagjujuti sa dahig. Hindi nga? Saan ka nakakita na isang senador, binuto ng 26 million ka Pilipino, tapos nagjujuti na sa bukid? Tumatanggap ng sahod for almost 6 months, hindi pumapasok. Tapos sasabihin ninyo, si PBBM kung may natitirang pagmamahal sa bansa, putang ina nyo, yung presidente nagkasakit-sakit na dahil sa pagtatrabaho niya, putang ina nyo, wala man lang siyang kaagapay, wala man siyang karamay kasi halos lahat ng nasa posisyon niya ngayon na nakaupo, membro, pati sa gabinete ay puro hawak sa liig ni Digong. Diba?
Diba? Putang ina nyo. Ultimo nga kapatid niya eh. Yeah? Nakakampi ninyo. Kaya nagkasakit yung Pangulo, tapos sasabihin ninyo walang pagmamahal sa bansa, putang ina kayo. Yeah? Sasabihin nyo kung may matitirang pagmamahal sa bansa, putang ina nyo. Diba? Kayo yung walang pagmamahal sa bansa. Bukod tanging naririnig sa bunganga niyong adik, quick leader, bangag. Ni minsan nga, isa sa inyo, tanungin ko kung may mga proyekto kayo, putang ina nyo, wala kayong mga proyekto, wala nga kayong mga batas na ipasa dyan eh. Na? Tapos questionin nyo si PBBM kung may natitira siyang pagmamahal sa bansa, tapos protektahan kayo, putang ina nyo. Kung ako kay PBBM, ilista ko kayo isa-isa, lahat kayo ipapadala sa dahig. Na? Dapat nga, pati yung mga DDS na bubong supporter mo dyan, nagsasayaw-sayaw sa labas ng Senado, dapat paghagisan ng granada yan eh. Na? Nagkakakos lang ng ingay yan dyan, nagkukukos ng traffic yan dyan. Putang ina, walang pagmamahal sa bansa. Ano, may natitirang pagmamahal sa bansa. Putang ina nyo, kayo yung mga walang pagmamahal sa bansa. Bakit? Niloko nyo, binudol nyo yung taong bayan. Kumbaga, magsusuporta sa inyo. Bakit kayo susuportahan? Ano bang rason para suportahan namin kayo? Ano bang rason para kaawaan kayo ng presidente at hindi kayo pakulong, putang ina? Nung ngayon, nung wala kayong mga kaso, putang inyo, araw-araw nyong binibira yung presidente. Tapos ngayon, manghihingi kayo ng tulong, magkakiusap kayo na wag i-dalhin sa dahig. Tanga, doon kayo dalhin. Bago ka nga lang pumunta dyan sa Senado kapon, sabi mo, buisit tong administrasyon na to, useless administration, di ba? Kakasabi mo lang ba to? Putang ina ka. Huwag ka magpakita sa akin, paluin ko yung ulo mo ng tingting. Yeah? Oo, labutakin ko yung mata mo, hayop ka. Kasabi mo lang kahapon, nung tinanong ka ng reporter, Sir, ano bang nangyari? Bakit ka duguan? Sabi mo, useless administration. Buisit. Sabi mo, tapos ngayon, manghihingi, makiusap ka kay PBBM, tang ina mo. Ang gawin nyo, protektahan nyo, hindi lang ako, kundi bawat Pilipino. Matagal nang nagprotekta si PBBM. Kung hindi protektahan ni PBBM ang Pilipino, edi ngayon sinakop na tayo ng China. Di ba? Oo, kung hindi tayo pinoprotektahan ni PBBM ngayon, kumakain na tayo ng lugaw na, ang sahog sawa. Kumakain na sana tayo ng pritong alakdan ngayon at pritong tipaklong. Putang ina ka. Yeah? Tatanungin mo, kung hindi tayo protektahan ni PBBM, putang ina, matagal na tayong province of China dito ngayon, putang ina nyo. Na nasasadlak sa ganitong sitwasyon. Nasasadlak sa ganitong sitwasyon. Putang ina mo ba to? Huwag mo kami idamay, kayo lang yan. Bakit? Kasi nga, mga abusing of power ang ginagawa ninyo, abuse of power. Bakit? Pulis ka, pero nagpa-implement ka ng war on drugs, tukhang na walang due process. Sabi mo pa nga, nakita mong payat, bungal, lubog mukha, pisngil, butot balat, maraming tato. Sabi mo, adik. Kaya mo nabaril si Kian kasi ang sabi mo, ang tatay ni Kian, bungal. Ang tatay ni Kian, payat. Ang tatay ni Kian, maraming tato. Lubog ang mukha. Diba? Yan ang rason mo eh. Putang ina ka, kasalanan mo yan. Yan na yung sagot. Yan na yung sagot sa mga pang-aabuso nyo noon nung nasa kapangyarihan pa kayo. Yan yung sagot sa mga ginagawa ninyo. Diba? Ang paglitaw ni De La Rosa sa Senado kahapon ang pagtatapos ng 6 na buwan niyang pagtatago matapos umugong noon na may warrant of arrest na laban sa kanya. Matapos siya matakasan ang mga mahabol na NBI agents kahapon, nagpupuyo sa galit si De La Rosa. Akala ko ba ang sabi mo ni-wrestling ka ng NBI o bakit ngayon dito sa balita hinahabol ka? Nagpupuyo sa galit si De La Rosa. Pakinggan nyo yung sinabi niya dito mga kababayan. Useless administration daw. Nang makapasok sa session hall ng Senado. This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit gano'n ang NBI? Ayaw ba senador ng Republic? Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. This is the worst government. Sa isang Sabi niya, this is the worst government. Di ba? Tapos ngayon manghihingi ka ng tulong kay PBBM. Putang ina mo ka, lumapit ka sa akin, sampal ko tong sinabi mo sa kamera. Ito, the worst government. Pakinggan niyo, mga kababayan. Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. This is the worst government. Sa isang punto, nilapatan. This is the worst government. Tapos ngayon makiusap ka, huwag ka dalhin sa dahig. Putang ina mo, mabulok kayo doon, magsama kayo ni Digong. Magsama kayo ni Digong, magsama kayo ni Bato, ni Bongo. Magsama-sama kayo mga putang ina nyo.
Yeah, make my day ka pang nalalaman, tangina ka. Continue. Pananglunas ang sugat sa daliri ni De La Rosa matapos siyang madapa sa pagtakbo papasok ng session hall. Emosyonal din siyang nilapitan ng Tapos magpapanggap ka na sinaktan ka, sinugatan ka ng NBI, putang ina mo ka, nasugat ka kasi nga, natikluhod ka, nadapa ka sa kakatakbo mo, tang ina mo ka, yabang-yabang mo. kanyang staff at kinumusta ng ilang kaalyadong senador. Sa Facebook Live ni Senador Robin Padilla kagabi, magkakasama sila ni De La Rosa at Senators Amy Marcos, Joel Villanueva at Bongo. Dito, sinabi niya ang pakay daw ng tangkang pag-aresto sa kanya ay para mapigilan ang pagpapalit ng liderato ng Senado. Pinapigilan akong pumasok sa Senado dahil ayaw nila na maagaw namin ang liderato ng Senado. Pinipigilan daw si Bato para hindi daw maagaw ang liderato ng Senado. Kasi plinano nyo nga na ayaw nyo impeach si Sara. Ngayon, mga taong bayan, tignan ninyo, binoto sila ng milyon-milyong tao, ng mga bobo, tapos magserbisyo sila sa isang tao lang, kay Sara Duterte lang, ang ina nila, di ba? Pero hindi sila naging successful sa pagharang sa akin. Hindi sila nag-successful pero hindi ka na makalabas ng Senado, tanga, makukulong ka na. Di ba? Nakapasok ako talaga. Naharang nila ako para hindi abot ng 13 yung boto namin. Wala kami majority para tuloy pa rin yung state of affairs ng ating bansa. Isa si De La Rosa sa mga tinukoy na co-perpetrators sa kasong Crimes Against Humanity ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa madugong drug war. Pero itinanggi ni De La Rosa ang mga ibinibintang sa kanyang pagpatay nung hepe siya ng pulis sa Davao at nang maging chief PNP. Kasi alam nila wala akong pinatay na tao at wala akong inutusan na patayin ninyo yan. The lowest point of my life. Wala siyang pinatay na tao at wala siyang inutusan na patayin nyo yan. Tanga! Kung wala kang inutusan, kung wala kang pinatay, ano yung mga lumalabas sa video noon? Kaya nga pinasaran nyo ang Rappler, pinasaran nyo ABS-CBN Kasi ayaw nyong mabulgar. Wala kang inutusan, wala kang pinatay, pero ikaw yung head ng PNP. Ano, tanga lang? PNP chief ka. Bakit kung sinabi mo wala kang inutusang pinatay o wala kang inutusan na patayin at wala kang pinatay, bakit mo hinahayaan na magkaroon ng matutumba? Magkaroon ng namatay na salvage na nakikita nyo noon mga kababayan, hindi pa naman nakuulyanin noong 2019, 2018, 2020. Nakita nyo yung mga patay, minsan yung iba binabalot sa sako at sa garbage bag at nakalagay, wag turaran, adik ako. Nakita nyo yun, yung sinalvage dito, sinalvage doon. Makikita nyo may nakabalandra na lang, di ba? Kaya nga, nakita nyo mga kababayan, napakaraming patay nun. Huwag nyo sabihin 100, 1,000 lang yun. Putang ina, 3 to 6 months nga, halos 5,000 na yung namamatay. Di ba? Tapos sabihin ninyo mga kababayan, hindi ba totoo na libo-libo ang namamatay? Hindi ba totoo yun? Napakaraming namatay nun. Kaya nga pinasara ninyo ang ABS-CBN, pero kahit pinasara ninyo ang ABS-CBN, hindi makakalimutan sa taong bayan kung ilan at sino, kailan at paano ninyo ginawang karumaldumal na walang due process ang pagpatay. Di ba? Panagutan nyo yan. Ikaw ba naman? Nagtrabaho ka na gusto. Yung aking servisyo talaga. Yung ideals ng PNP, courage, integrity, and loyalty, isinisabuhay ko yan. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon, ganito mangyari sa akin. Di ba? Wala kang inutusang pumatay, wala kang inutusang patayin, pero halos araw-araw sa loob ng 6 na taon may natutumba, may namamatay. Hindi naman kami tanga Hindi naman kami nakakalimot ba to? Fresh pa sa aming mga memorya. Diba? Pagdusahan nyo yan. Kasi hindi ko politics. Bakit hindi ako kasuhan dito sa local courts? They want us to banish from the Philippines only. Ilang ulit sinabi ni Bato, hindi tayo sakop ng ICC at gumagana ang justice system sa bansa. Sabi niya at Kaya nga tinanggal ni Digong noong 2018 ng ICC kasi takot kayo
Di ba? abogado niya na sa order ng Korte Suprema sila susunod. Sakaling may mailabas na local warrant of arrest, sasama na ba siya? Yes, we're exhausting all legal remedies. If it is a Philippine Supreme Court, we have remedies under the law. Walag na, hindi na ako makikinig yan sa abogado mo, hindi man napanalo yung hawak niya. O di ba, mga kababayan, kapal na mukha. Nakikiusap kay PBBM, huwag daw siya dalhin sa dahig. Tapos, pagkapasok niya sa Senado, sabi niya, worst government. Bato, huwag kang mangarap. Mabulok kayo, magsama kayo ni Digong, mabulok sa kulungan. Yeah? Oo, Diyos ko, mga kababayan.